Good day mga ka-sounds, welcome sa aking studio. Ngayon ang ating video, testingin natin itong 600 watts na power station, kung ilan at kung gaano kalaking speaker ang kaya niyang patunugin. Plus yung mixer syempre, sa kanya din kukuha ng power supply. So, kahit anong brand naman ng power station na pwede, ang pag-uusapan natin dito yung kung ilang watts at kung ano ang kaya niyang buhayin kung sakaling gamitin natin siya bilang backup sa isang basic setup ng sound system sa event. Okay? So, ang gamit nating mixer ngayon is itong Prowell Digipad 8 digital mixer. Ang kanyang power supply ay maliit na adapter lang. Type-C ang connection niya. Tapos itong speaker na gagamitin ko for this demo ay ang Prowell V10 Plus. 600 watts siya. Total peak power ayon sa kanyang label na nakalagay dito. So, i-try nating buksan ngayon itong power station. So, as you can see, fully charged siya ngayon. Sinyarge ko kagabi ng full para matry natin yung kanyang full potential din ngayong araw. So, pipindutin natin yung AC para ma-supplyan niya itong dalawang AC outlet. So, may delay yung kanyang activation kasi meron siyang safety na relay sa loob. So, sa ngayon, bumukas yung ating digital mixer. Ipa-power on ko naman itong ating speaker. Nakalagay dito sa output watts ay 26. Subukan nating patunugin. May nakakonect lang tayong cellphone dito sa aking Bluetooth receiver na yung X-Vibe P3. Hanap lang tayo ng any music na pwede nating patunugin. Oops. Okay. Naka-flat setting lang ako dito. So, half volume. Patunugin natin. So, napapansin ko dito habang bumabayo yung bass ng tunog, tumataas din yung watt meter niya dito. So, naglalabas siya ng 70 watts kanina. Okay, kaya niyang paganahin yung isang size 10 at saka isang maliit na digital mixer. So, ipopost ko tong video, maglalagay ako ng isa pang size 10 na another ganito. Tignan natin kung kaya pa rin niya. Welcome back sa video. So, ayan, may dalawa nang naka-connect na powered speaker, size 10. Same model sila. So, try ulit natin yung sound check kung ano yung lalabas na watts output dito sa kanyang panel.
So, pag naka-steady lang siya, ang nakalabas dito is 82 watts. So, bali ang wattage na nakalagay dito sa ating power station is 600 watts, 320 watt hour. So, tumaas hanggang 112 watts yung kanyang output. Tapos yung display natin dito sa remaining hours, I guess kung di ako nagkakamali, 4.7 hours. So, parang yun yung oras na remaining time na magagamit natin siya. Pero syempre as backup, minsan kasi nawawalan ng kuryente sa mga venue. Hindi naman masyado matagal. Let's say 30 minutes. So, pwedeng-pwede pa rin siya. So, sa lakas nung tunog niya kanina sa size 10, I guess yung size 15 o 12 ang gamit natin, kayang-kaya pa rin niya. So, expect din natin na pagka ang gumaganang power natin is backup, hindi talaga lahat ng gamit na nakasetup natin sa event is mapapagana natin lahat. So, given na yun na magbabawas talaga tayo ng gamit. So, far sa dalawang size 10, na happy ako kasi first time ko siyang mapatunog na gamit itong power station na ito na kakabili ko lang, hindi ito sponsored. So, nag-dispose ako ng generator sa bahay dahil medyo maingay at saka ang generator kasi ng gasoline is may maintenance. So, pag matagal mo siyang hindi nagagamit, kailangan lilinisin mo yung karburador niya para gumana ulit siya. I don't know kung yung mga inverter type na generator is ganun pa rin. Pero ito at least totally walang ingay sa bahay. Kung emergency lang, halimbawa kailangan lang ng electric fan at saka isang ilaw. So, mas suggested na ito nowadays pagka biglaang nawawalan ng supply ng kuryente. App in the Philippines. This consumer finance app Post ko ulit yung video, try nating isa lang yung Prowell Diva na size 15 naman. Okay, dalawang size 15 yung nakasalang. Layo natin ng konti. So, nasa baba na lang yung isa. Importante lang mapatunog siya ng sinusuplayan nitong power station natin. So, half yung volume power nyo doon. On standby, naka 85 watts. So, medyo mataas ang konsumo ng netong mas malaki. Try nating patunugin. Commercial muna. So, kaya niyang patunugin ng dalawang size 15, isang mixer, siguro pati laptop kaya niya dahil ang nakalabas naman dito sa output wattage niya kanina, pinakamataas pumalo siya sa 112. So, malayo pa sa 600 watts na rating nitong ating power station. So, marerecommend siya as a backup siguro pang emergency. Magandang may bit-bit tayong ganito if in case man na walang generator yung venue. Maganda may ganito tayo na kumbaga portable, magagamit natin sa maraming bagay. Kung kailangan natin ng 5 volts na USB supply at saka
220 volts, pwedeng-pwede. So, meron lang siyang dalawang outlet. So, pag kailangan mo ng mas maraming input, halimbawa 3, maggamit ka na lang ng extension, kagaya ng ginawa ko, para masupplyan ko yung 3 ito. So, yun lang para sa videong ito. Sana ay may natutunan kayo. Abangan nyo pa ang ating mga susunod na video.